Before we start, this video is sponsored by no one. Wala naman kasi akong sponsor. Kumusta? I'm Avard Joseph and welcome to the Worthy Recap Weekly Edition number 143. We have tons to cover since last week, so skip the chances provided if it piques your interest and subscribe to the channel kasi wala namang masama, di ba? And let's get on with the video. VP Sara tatakbo sa 2028. What do you get when you fly off a popular populist ex-president to face war crimes in a country kung saan siya ang may pinaka-popular na exit matapos ang kanyang termino bilang presidente? Bumaba pa rin yung trust and performance rating ni Pangulo despite nga yung effort nga na linisin yung government at yung ongoing investigation ng ICI. Ano po ang paliwanag natin dito? Sabi nga po natin, ano man ang numero, mataas mababa, at hanggat nagtatrabaho ang ating Pangulo at ang gobyerno para sa taong bayan, tuloy-tuloy pa rin po at hindi po tayo maaapektuhan ng anumang pong numero. Inannounce na ni VP Sara Duterte ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo in a press conference less than 3 years bago ang 2028 presidential elections. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. She framed her decision to run for president sa next national elections ng Pilipinas bilang sakripisyo para sa bayan, reiterating the very same mantra. My life is not mine, but for the Filipino people. Martirang peg. Unlike others, I may not have been born just to chase happiness. Today, I have peacefully accepted that my life is unlike any other. Pinagsisisihan niya rin daw at nagsorry pa nga ng ilang beses. Patawad, 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 patawad. Dahil daw sa kanyang pag-boost ng kandidatura ni BBM, basically saying na, without me, walang BBM sa Malacanang. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Na nakapagpaalis sa tatay ko at nakapagpahirap sa milyong-milyong Pilipino. Kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Pero hindi na yan bago dahil noon pa man, sinabi niya na kinausap lang siya ni Amy kasi alam nilang matatalo sila ni Lenny. Pagdating ng late October after deadline ng filing, tumawag sa akin si Senator Amy Marcos. Sabi niya sa akin, pwede ka ba tumakbong Vice President? I'm happy that she was honest enough to say, kasi matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalahin ang Bisaya. Pero may buwelta si Auntie Claire saying na nagtulungan sila ni BBM under the Uniteam umbrella. Kumbaga sinasabi niya, hindi lang ikaw yung breadwinner, hindi lang ikaw yung nagbuhat sa presidency at vice presidency ninyong dalawa kasi nga parehas kayong nasa Uniteam umbrella. Hindi lang ikaw ang naghalal sa inyong dalawa. Kumbaga, team effort ito, hindi lang ikaw ang may
dating. Hindi lang ikaw ang may bitaw. At kasunod po nito, humingi siya ng patawad kung tinulungan daw niyang mahalal si BBM bilang Pangulo. Okay, isa-isahin natin. Mas maganda po yan. Humingi siya ng kapatawaran dahil tinulungan niya sa pangangampanya. Tandaan po natin, ang taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr. Kung ano man po ang natulong niya, pareho naman po sila nagtulungan dahil ito ay unity team. Kaya wag niya pong solohin ang credit kung nanalo man ang Pangulo. At nakikita ngayon ng Pangulo, at rather ng mga kababayan natin, kung sino ba nagtatrabaho. Isang working president compared sa Vice Presidente. She also hit two birds with one stone kasi nga dinismiss niya. Pinasaringan niya rin yung mga impeachment complaints laban sa kanya, saying na pamumulitika lang naman ito dahil nga umalis si VP Sara Duterte sa pagiging DepEd Secretary ni Marcos. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya. Pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian. Pinili kong umalis sa kabinete. Kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Mga kababayan, After her revelations na si Zaldico at si Romualdez ang may hawak ng budget at milyong-milyong piso ang nakukubra sa kanyang departamento noong siya pa ang DepEd Secretary. Which is, in retrospect, wow, 'di ba? Parang at least with that regard, talagang alam natin nagsasabi siya ng totoo. ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Not to mention the fact na malamang sa malamang talaga nagkaroon ng bayaran ng signatures katulad ng sa People's Initiative campaign Chuvanes ng House ni Martin Romualdez. Kahit hindi directly, mayroong underlying unspoken understanding na may kapalit yung iyong pagpirma ng signature para sa impeachment ni Sara. Kaya nga 'di ba 200 plus na representatives from different districts at party list ang pumirma laban kay VP Sara noong 2025. Maalala rin nating last time lang, Duterte released a video laban sa impeachment complaints na inendorso ng Akbayan Party List, particularly the de facto mastermind nito na si Senadora Risa Ontiveros, saying na pamumulitika lang ito dahil ilang beses na rin naman sinabi o pinahiwatig ni Risa na tatakbo siya sa 2028 at kailangan tanggalin si Duterte para hindi na sila makabalik sa kapangyarihan. Magandang araw sa inyo lahat. Ang impeachment complaint na inendorso ng Akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Hindi na ito bago. Noong 19th Congress, binuksan pa nila ang isang investigation in aid of legislation. Hindi upang lumikha ng batas, kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition para sa planadong impeachment laban sa akin. Mga kababayan, walang kredibilidad ang Akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Isang malinaw na indikasyon ng pampulitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Huwag nating kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Ontiveros, kung saan malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng Akbayan bilang isang grupo. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa
hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan. Pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Pero bakit parang biglaan naman itong pag-announce niya ng kandidatura, di ba? Actually, hindi. Kasi if you think about it, mayroon siyang matibay na voter base na malamang sa malamang ay lalaki pa lalo to probably take up majority of the Filipino electorate. Kaya when she says she'll be running, best believe na ikakampanya siya ng mga DDS. And the fact na Duterte siya, and kahit wala ka namang accomplishments, kahit wala ka namang masyadong ginawa bilang Vice President, hindi ka tulad ni VP Leni Robredo, which I will not get into, iboboto ka nila kasi nga Duterte ka. They are basically banking on your surname to deliver what FPRRD delivered nung siya ang presidente. Kaso nga di ba ang sinasabi ni FPRRD noon, hindi pang babae. At ayaw niyang maging presidente si Sara kasi hindi nga raw ito pambabae at stress lang siya. The internal misogyny ni Digong, kawawa si Sara kasi she has the power pero ayaw ng kanyang tatay. But desperado na siguro sila kaya push for the DDS candidacy. My daughter, iniudyok Manila, sabi ko, my daughter is not running. I have told Inday not to run kasi naaawa ako sa dadaanan niya na dinaanan ko. Hindi ito pambabae. Alam mo, the emotional setup of a woman and a man is totally different. At pangalawa, impeachment proceedings are coming. Mayroon ng 3 at humabol pa yung pang-4 ni Abante. The message is clear. Kapag bumoto kayo in favor of my impeachment, lalo na yung mga nasa House of Representatives, you may face the wrath of revenge kapag nakaupo na si Sara sa pagkapangulo. And if Rodrigo Duterte is a bellwether or indication of what's coming, abay magtago na kayo dahil katulad nga ni Laila de Lima at Antonio Trillanes, napakulong sila, although si Trillanes hindi napakulong talaga kasi Supreme Court struck down the decision or the executive order na nag-withdraw sa amnesty ni Trillanes. Napakulong pa rin niya si Laila de Lima for more than 6 years. So paano pa kaya itong mga kongresista na malamang sa malamang meron talagang ginawang masama? Sila Trillanes at Laila de Lima, napatunayan wala silang ginawang masama, and even then, walang nahalungkat ang Duterte administration laban kay Laila de Lima at Antonio Trillanes. Kahit na 6 na taon silang nagpuputak-putak, hanggang ngayon nagsasalita pa rin si Laila de Lima at si Antonio Trillanes laban kanila Digong at sa kanyang mga cohorts. Now of course, marami siyang detractor. But one thing is for certain, maraming congressman ang matatakot na kalabanin ang Agila ng Mindanao. At malamang sa malamang, ito, I don't want to get ahead of the Filipino people, pero parang alam naman natin na si Sara na nga ang magiging next president of the Republic of the Philippines. Kaya ang payo ko kay Senator Riza Ontiveros, run for Akbayan Party List. Kasi ayokong mag-crash and burn si Riza Ontiveros sa presidency laban sa one of the most popular at prominenteng persona sa politika sa kasaysayan ng Pilipinas. It will be the death of her career. Sana ang gawin niya, tumakbo siya bilang Akbayan Party List representative, tapos next, sumunod ulit siya, pumunta ulit siya ng Senado, tapos doon siya tumakbo in the middle of her term in 2032 or something like that. I actually don't know. I don't think there will be any feasible candidate. Even Leni Robredo will not do it. Kahit na sabihin mo na
Marcos throws his support at VP Lenny, I don't think Marcos has any merit or at the very least hatak o bitaw sa Filipino people. Of course, maraming loyalista pa rin. Pero will it be enough? I don't think so. Kaya I think it's better to just let Sara have this and bolster your position on the legislative at even judicial. Lalo na at si Ombudsman Remulla, ombudsman pa rin. So, at least in that instance, at least in that place, meron tayong 3 to 4 years of Ombudsman Remulla without a Duterte-appointed ombudsman. So, I think it won't be wise politically to run against Sara Duterte. But of course, kung walang lalaban, kung lahat takot, walang pag-asa ang Pilipinas. So, you know what? Don't take my advice. Kasi pwede ka pa rin naman tumakbo 3 years after bilang senador o kaya naman bilang party list representative. Vice President ni Sara, si Amy, si Robin, o si Bongo? What do you get when you create a bunch of psychopathic alliance na mga populistang politikong kumakapit sa tukong ni Digong sa banderang Duterte? Opo, and your reaction, sir, nag-announce na po ng presidential bid si VP Sara. Buo po ang aking suporta sa kanyang desisyon, no, na tumakbo. Ano reaction? Sir, kukunin kang DC. Ano siya? Yun ang BP ko. Amy. Ano open kayo na maging running mate? Hindi po, si Amy ang gusto ko. Ano ako Sara Amy ako. Amy as Ma'am Sara Amy daw, sabi ni Senator Robin. Ay, sandali lang Robin. Si Robin talaga. Well, kung sa bagay, talaga naman forever running mate ko naman talaga yan. Takbo, gapang, luhod, patayo, paupo. Hindi ko naman siya kailanman iniwanan. Ayun. So willing kayo mag-VP kay VP Sara pag tumakbo siya sa 2028? Hello, basta sunod-sunuran ako doon. Oo, so The search for Vice President Sara's VP for 2028 is now in full swing. Pero, parang slim pickings lang naman ang mga ito, di ba? I mean, alam na natin, kilala naman na natin yung mga top contenders sa mapipili ni Duterte bilang kanyang running mate as VP para sa 2028 national elections. Well, first, tignan natin yung malamang sa malamang ay ang pagpipilian ni Duterte in no particular order, although definitely in particular order. Number 1, we have Bongo, a long-time loyal aide ng kanyang amang si FPRRD simula nung siya'y maging kongresista, mayor at presidente. The next 3 years po, susuportahan ko si Pangulong Duterte sa kanyang mga programa, mga legislative agenda. At gaya ng sinabi ni Pangulong Duterte, even it would cost his freedom someday, ay gagawin niya po ang lahat para sa Pilipino. Ako naman, dahil alam ko pong ginagawa ni Pangulong Duterte ang kanyang trabaho para sa Pilipino, sasamahan ko po siya kahit saan. Naturingan pa nga siyang pambansang photo bomber sa dami ng mga selfie niya with world leaders na nakakasalamuha ni FPRRD. Kumbaga, selfie lang pag may time, which is apparently all that time. Siya rin ang top 3 senator noong 2019, garnering almost 21 million votes at almost 50% ng mga votes cast that year. Kumbaga, he has the votes, he has the notoriety, he has the popularity para mag-deliver ng votes para kay Sara at maybe even
for sure manalo bilang VP niya. Oo, hindi. Papasukin mo ba ang politika? Hindi. Lights on, lights off. Both. Sex or chocolates? Sex! Best time for sex. Anytime, every time, anywhere. I'm here! He's the rising at, to be honest, unconventional na itandem kay Sara. Although sa tutuusin, hindi ko alam kung bakit siya naging popular dahil parang laos na artista na siya noon pa man para sa akin, pero naging number 1 bilang senador siya noong 2022 with 26 million votes. Kumbaga even surpassing the first time na si Bongo ang tumakbo with his 21 million votes. Hindi mawawala yung mga gaffes niya like ang grapish comments regarding pagiging inhit umano ng lalaki as a reason para mapuwersa ang sex with their partners. That sex with partners aren't really rape even if it is coerced. Even if it is coerced kasi nga urge yon ng mga lalaki. Hindi mo maaalis sa mag-asawa na ang paniwala, lalo kami, ako, meron kang sexual rights sa asawa mo eh. So halimbawa, hindi mo naman pinipili kung kailan ka yung in-heat, ano? So, paano yun? Pag ayaw ng asawa mo, so wala po ibang paraan talaga kung para ano yung lalaki. So paano yun? Babae ka na lang ba? Di kaso na naman yun. So anong pwede mo sabihin sa asawa mo na paano ako na wala sa batas? Paano naman ako? Wala ka sa mood. Paano ako nasa mood? Ano po ang na pwede niyang gawin na nasa batas na wala naman siyang anong choice bigla, gano'n na lang. Matulog ka na lang, gano'n. Siguro po ang issue doon ay hindi na legal, no? Ang issue doon na yan ay psychosocial. Sa legal po, alam mo, mapilit yung lalaki. Ano yung sa legal na pwede niyang gawin? Pwede bang, will you help me na lang, gano'n na lang. Tulungan mo na lang. Ang hirap po pag Tagalog kasi hindi mo masabi, baka bastos ang dating. Attorney, wala pong violence. Hindi po siya lasing. Out of of urge. Kasi ano po yan no? Siguro naman, sasang-ayon naman sa akin ng mga taong bayan pag sinabi kong may iba talagang urge ang mga lalaki talaga. May urge talagang nandun So, paano yun? Andyan ng asawa mo to serve you. Ayaw niya. So anong pwede kong para hindi ako mareklamo ng asawa ko o anong pwede kong sabihin sa kanya na mahal o babe, ano ba? Please help me in a way. Counseling po ang kailangan. Kailangan po ng mga ganyan. Ang counseling o magdasal na lang kayo. But i-correct ko lang po yung statement. Kasi yung urge, mga 30 minutes lang yung urge na yun na mabaliw-baliw ka di ba? Manood po kayo ng Netflix, Korean telenovela. All I'm saying po, so legally, wala po? Wala po. Sabihin mo sa asawa mo, help me. That's why it's important, yung issue ng mutual respect. If your spouse refuses, whether valid or hindi, respetuhin natin yung decision ng wife or ng husband in that case. The other thing po is yung statement ng chair, with all due respect, hindi po obligasyon ng isang wife, sabi mo, is to serve the husband. Yun po yung, yun yung normal. I know. Yun yung na-instill sa atin. Nakatakbo siya at naging number 1 sa pagkasenador noong 2022 dahil rin kay FPRRD na nagpardon sa kanya sa kaso regarding his illegal possession of firearms noong 1990s. It's also flip-floppy sa pagtakbo ulit sa susunod na halalan dahil a few days and even months bago i-announce ni Sara na tatakbo siya sa pagkapresidente, sinabi niyang he won't seek re-election anymore and her wife even said na hindi deserve ng taong bayan si Robin Padilla. To which I wholeheartedly agree. Kaso, nung nalaman niya na marami ang gustong tumakbo siya at maraming napipisil siyang tumakbo bilang running mate ni Sara, biglang nagbago yung isip niya. Kahit na, as you can see later, meron na siyang in-endorse bilang vice president running mate ni Sara.
Sino naman ang wala naman sigurong tao na hindi maliligayahan kapag tinutulak ka ng iba. Kasi ganyan din naman ang ginawa sa akin ni Digong. Hindi man ako kasi politiko talaga eh. Si Digong lang naman talaga yung nagsabi sa akin na pumasok ka sa politika. Dahil ayaw ko talaga ng politika. So, can we get a categorical answer, sir? So, if it comes to that point na dumaan sa lahat ng hierarchy at mauwi po at magkaroon ng clamor sa inyo, are you open to it, sir, for a Duterte-Padilla tandem for 2028? Pag-utos ni Digong. Walang pwedeng mag-utos sa akin kahit sino, si Digong lang. Kasi ayaw ko talaga ng politika. Alam naman lahat ng mga nanay ko, alam yan, mga kapatid ko, asawa ko. Basta sinabi ni Digong, susunod ako. Talaga, sir. So, ganun kayo ka-obedient, sir. If sinabi po ni Pangulong Duterte, you will accede to it, sir? Yes, ma'am. Kasi yun, kaya naman ako nandito, ma'am, dahil sa kanya. Sir, push it further, sir, ha? In case nga po talagang iutos sa inyo, are you ready for a higher position po? Ay, pinanganak po tayong ready. Lalo na yan, para sa akin, Vice President, hindi naman masyadong, puro advocacy lang yan eh. Parang ikaw ang spare tire, di ba? Kayang-kaya yan. At isa naman ako ang paniwala naman ng Duterte, isa ako doon. Ako ay kung ano kasi para sa akin ideology kasi ang Duterte eh. Hindi naman yan personal lang eh, hindi yan si Digong. Ang Duterte kasi ideology yan eh. Pagbabago, yun talaga. At ang may pinakamalaking tsansang maging VP ni Sara para patalsikin si Bongbong Marcos sa Malacanang ay walang iba kundi ang kapatid ni Bongbong na si Manang Aimee. What incarnation even is this? Pero this won't be an unusual route dahil simulat sa poll, si Aimee raw talaga ang naging dahilan kung bakit pumayag si Sara na tumakbo under Uniteam with BBM. Pagdating ng late October after deadline ng filing, tumawag sa akin si Senator Aimee Marcos. Sabi niya sa akin, pwede ka ba tumakbong Vice President? I'm happy that she was honest enough to say, kasi matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalahin ang Bisaya. Noong nagpupush ng Chacha through People's Initiative sa rally ng Bagong Pilipinas ni Marcos, si Aimee ay nasa rally ng Davao kasama si Sara para tigilan ang People's Initiative. Naging maingay rin siya as she opposed and even sued her brother's administration sa pakikipag-cooperate with the ICC para mapalipad si FPRRD sa The Hague, the Netherlands. Yun na nga ang sinasabi ko na nakakahiya itong nangyari. Apakalungkot natin bilang Pilipino para tayong failed state. At tulad ng sinabi mo, kung nangyari minsan, pwedeng maulit. Sa palagay ko, maliwanag na may konteksto na talagang sumasabay sa alitan at Noong 2025 elections, dahil bumababa na ang ratings at tsansa niya para manalo bilang senador, umalis siya sa Senate slate ng kanyang kapatid kung saan inendorse siya ni VP Sara. Meron pang binabatikos niya yung administrasyon ni BBM through the Itim commercial. Itim. Ipaglalaban tayo ni Aimee Marcos. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen, nagluluksa. gutom na ang sikmura, gutom pa sa hustisya, kinigipit ang hindi kaalyansa. Marami ang nagsasalita. Pero sino lang ba ang may ginawa? Sino ang may ginagawa? Itim ang kulay ng pakikiramay. Itim ang kulay ng pakikiisa. Itim, laban ng tama. Itama ang mali. Iboto si Senator Aimee. Iba number 39 sa balota, Senator Aimee Marcos. Dahil sa endorsement ni Sara, nakuha niya yung top 12 position kahit na, kulelat pa rin siya. She also basically did everything but name Bongbong as the mastermind sa flood control debacle doon sa minority report nila, including her cousin, Martin Romualdez. Most recently,
she aired out the dirty laundry of the family, saying na si BBM at ang kanyang asawa ay mga drug addict. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagda-drug siya. Nalaman ko at ng pamilya, nalaman ng pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gold pa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. But mukhang may napili na nga itong si VP Sara dahil a few days after announcing her intention to run as president sa 2028 national elections, she dropped a bombshell. Meron na po ba kayong napupuso ang Vice President? Kasi wala naman yan sa listahan ng mga tanong Wait, sandali andito ba yan? Ito, sasabihin ko na lang kasi tinanong niyo na ayaw ko rin naman na may nirecruit ako. Hanggang dyan lang hanggang dyan lang ang sasabihin ko. Nirecruit ko siya last year pa. Kaso, wag na muna natin yan pag-usapan. Protektahan natin yung tao hanggang sa makapag-desisyon siya kung anong gagawin niya sa karera niya. Yung nire-recruit ko na Vice President, siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan. Para ako, nakatutok ako sa trabaho ng presidente. So this bolsters the position ni Imee as the VP na pinili ni Sara. Kasi si Bongo baka mapunta na sa The Hague. Si Bato de la Rosa nagtatago na at mapupunta rin sa The Hague. Si Robin Padilla parang walang muwang kasi sinabi na dapat si Imee ang maging VP instead of him. So ito ang pinakamalaking tanong out of all of this news cycle. Masisikmura ba ng mga DDS na iboto ang isa na namang Marcos? O lilipat sila sa mga wild card tulad ni Marcoleta o kaya naman adjacent sa mga pink at yellow na politiko? Kasi alam natin na malamang sa malamang kahit na Marcos si Imee, the fact na she went through thick and thin with Sara Duterte, kinalaban ng kanyang kapatid na si Bongbong, basically gives her the credibility para maging VP ni Sara Duterte. And we all know na si Sara malakas ang hatak. Kaya nga nila binoto si BBM, di ba? At yan ang pagtatapos ng News and Worthy Recap Weekly Edition for roughly the 3rd week of February 2026. Mag-suggest some more topics and or corrections to Rubalitas if you feel I'm misrepresentative in any way. Salamat sa panonood mga kabayang Borby, like, subscribe, family sa socials sa Robor Joseph, na will be linked down below. Sa susunod muli of course,